No-show pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsimula ng unang status conference ng International Criminal Court para sa kasong Crime Against Humanity. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kailan magsisimula ang trial ng dating Pangulo? Julius, wala pang final date dyan pero isinusulong ng prosecution na simulan na ang trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30. Pero para sa defense, dapat daw matapos muna ang evidence disclosure ng prosecution at kailangan matukoy muna ang fitness to stand in trial ni Duterte. Sa unang status conference ni Duterte para sa kaso nitong Crimes Against Humanity, hindi pa rin ito nagpakita sa publiko. Ang kanyang bagong lead counsel na si Peter Haynes nagsumite ng signed waiver. Si Haynes ang pumalit kay Attorney Nicholas Kaufman. Present sa hearing ang prosecutors, defense lawyers, victims' counsels at ICC registry. Pinangungunahan ang conference ni na presiding judge Joanna Corner, Judge Kibong Peck, at Judge Nicolas Guiu. Isa sa tinalakay dito kung kailan ba dapat ang trial ni Duterte. Kung sa prosec ay November 30, ang defense earliest at reasonable date raw ay December 30. Habang ang counsel for victims bukas na simulan ang trial sa September o sa November 30 pero masyado na raw matagal kung gagawin itong January 2027. Samantala, inaasahan naman ng ICC Trial Chamber 3 na masusumite ang witness list at reports sa August 24. Ayon sa prosecution, plano nilang magsumite ng hanggang 70 na witnesses, kabilang ang 30 insider. Nakahanda rin daw ang halos 200 testimonya laban kay Duterte. Pero ayon kay ICC Judge Joanna Corner, masyadong marami yan lalo na kung paulit-ulit ang ilan. Ayon naman kay senior trial lawyer Julian Nichols, pabababain pa nila ang numero. Napag-usapan din kung anong wika ang gagamitin sa broadcast ng trial. Ayon kay Attorney Nichols, may mga witness na hindi sanay magsalita ng Ingles, habang ang dating Pangulo kailangan din daw ng interpreter. Samantala, formal nang inilunsad ang EJK Truth Commission. Isa itong independent at civilian-led body na tututok sa pagdodokumento ng extrajudicial killings at iba pang kaugnay na pang-aabuso sa bansa. Pinangungunahan ni former ICC Judge Raul Cano Pangalangan bilang chairman ang komisyon. Makakasama niya bilang commissioner si forensic pathologist Dr. Raquel Fortun at Cardinal Ambo David bilang advisor. Nilinaw ng komisyon na hiwalay ito sa proseso ng ICC, bagamat maaring magamit ng ICC ang ilang impormasyon mula rito. Julius, sa ngayon, nasa ikalawang bahagi na tayo ng status conference na pag-usapan ang posibilidad ng pagdadagdag ng mga bagong insidente na konektado sa mga nauna ng naisumite. Kasalukuyan pa yung pinag-uusapan sa ngayon. Ilang beses ding nagsagawa ng private session o ginagawa yung pansamantalang pagputol sa live stream lalo na kung sensitive ang impormasyon o ang impormasyong pinag-uusapan at bilang proteksyon na rin sa mga witness. Mamaya namang pasado alas 8:30 ng gabi, oras pa rin dito sa Pilipinas, nakatakda yung ikatlong bahagi nitong status conference. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.